Tikman niyo po ito, Boss Zhao. Malaki po ang ginastos namin dito para makakuha ng Master Chef ng pagkaing Cantonese. Siya mismo ang nagpakulo nito. Siguradong magugustuhan niyo. Ay! Boss Zhao, bakit po? Sinabi ko ng hulatang ang gusto ko. Hindi ba kayo nakakaintindi ng salita ng tao? Tapos ganitong basura lang ang ibibigay nyo para pagtakpan yan. Ganyan ba magnegosyo ang Fuman Pavilion nyo? Boss Lin. Nagpa-member kami rito. Kalahati dahil sa magandang lugar, at ang kalahati ay para sa sabaw na yon. Totoo yan. Sino ba ang iinom ng walang kwentang sabaw na yan? Boss Zhao, pakiusap, huminahon muna kayo. Pasensya na po talaga. Hindi po muna namin magagawa ang hulatang ngayon. Bakit? Masyado pong maalat at maanghang ang hulatang na yon. Hindi po yon bagay sa ganitong klaseng kainan. Kaya naman po kami, tinanggal na po namin ang lalaking nagluluto ng sabaw na yon. Ano? Napakatanga ninyong dalawa. Nagawa niyo pang sisantihin ang napakahusay na kusinero na yon. Lintek naman, kung hindi lang dahil sa masarap na sabaw na yon, hindi ako mag-aaksaya ng oras na pumunta sa bulok ninyong restaurant. Tama yan. Tandaan niyo ang sasabihin ko. Bukas. Bago magtanghali bukas. Kapag hindi ako nakahigop ng hulatang, ang aming panghabang buhay na membership, ipakakansela naming lahat yan. Kasalanan ng buwisit na Lin Chen na iyon. Hindi ko siya tatantanan. Bili na kayo ng hulatang. Tunay na recipe ng hulatang mula sa mga ninuno. 3 yuan isang mangkok, masarap na, nakabubusog pa. Bili na kayo rito, huwag ninyong palampasin ito. Tikman ninyo ang aming hulatang ng pamilya Lin. Anong panahon na ba ngayon? Kumakain pa rin ng ganitong malapot na sabaw. Tingnan mo pa lang, nawawalan ka na ng gana. Napakadumi tingnan. Kuya, anong gagawin natin? Wala man lang gustong sumubok sa ating hulatang. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na may makakatuklas din sa masarap nating gawa. Boss, hulatang mulahenan ba ito? Opo. Tunay po ito. Pogi, tikman mo kahit isang mangkok. Isang mangkok nga. Ito talaga ang lasang hinahanap ko. Ilang taon ko na ring hindi natitikman ang ganito katunay na hulatang. Kaparehong-kapareho ng luto ng nanay ko. Boss, pakibalot pa ng 5 mangkok. Iuwi ko para sa mga katrabaho ko para matikman din nila. Marami sa kumpanya namin ang mga tagahenan. Kuya, may unang benta na tayo. Sige po, boss. Kuya, tingnan mo. Sa unang benta pa lang kumita na tayo ng 20 yuan. Simula pa lang ito. Sa susunod mas marami pang 20 yuan ang kikitain ni kuya. 100 yuan, 1,000 yuan. Naku, anong gagawin natin ngayon? Yung may apelidong Zhao gusto nang uminom ng sabaw bukas. Kapag hindi nakainom ipapa-refund niya ang card. Kasalanan mo itong lahat. Noon pilit mo pang pinalayas ang bastardong yun. Ngayon heto na. Tayo pa ang napuruhan sa sarili nating kalokohan. Huwag kang mag-alala. Nalaman ko na kung nasaan siya. Ang hayop na yun ay nagtitinda lang doon sa may kanto sa kanluran. O ano pang hinihintay mo, pumunta na tayo roon. Bigyan mo siya ng 10,000 piso. Bilhin mo ang lumang kaldero niya pati na rin ang resipe. 10,000. Hindi karapat-dapat ang basurang sabaw na yan sa ganyang kalaking pera. Sobra-sobra pa nga kung 3,000 piso lang ang ibabayad sa kanya. Isang pulubi lang naman siya. Kapag nakakita yun ng pera, paniguradong susunggaban niya agad na parang asong nakakita ng buto. Sabi ko na nga ba kung bakit ang baho sa buong kalsada. Kayo palang dalawang magkapatid na mahirap ang nandito. Anong ginagawa niyo rito? Nagtitinda ako rito. Hindi ko naman siguro hinaharangan ang negosyo ninyo, di ba? Lin Chen. Huwag mong sabihin hindi nagmamalasakit ang tito mo sa pinagsamahan natin. Heto ang 3,000 piso para bilhin ang lumang kaldero mo at ang resipe ng sabaw mo. Kunin mo ang pera at umalis ka na rito. Ayoko nang makita pa muli ang pagmumukha mo rito. Kuya, sabi ni Lolo, ang talento ng pamilya Lin ay isang kayamanan. Mas mahalaga pa ito kaysa sa ginto. Hindi natin ito pwedeng ibenta sa mga taong minamaliit tayo. Gusto niyo bang bilhin ang resip ko? Asa pa kayo? Ang talento ng pamilya Lin at ang kalderong ito ay pamana pa sa amin ni Lolo. Ito ang aming pinagmulan, kahit 3,000 pa yan, o kahit 30,000 o 300,000 piso pa. Kanino man namin ito ibenta, hindi namin ito ibebenta sa mga tulad ninyo, na walang respeto sa aming talento. Walang hiya ka talaga. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Binibigyan ka na nga ng mukha, ayaw mo pang tanggapin. Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na mambabasura lang. Akala mo naman kung sinong importante. Sabihin ko sa iyo. Kapag nawala ang Fuman Ji, tingnan ko lang kung hindi kayo mamatay sa gutom.
CJ, Lin Chen, ang tapang mo ah. Tingnan lang natin, ikaw at ang sakitin mong kapatid. Kung ilang araw kayo makakatagal, alis na tayo. Baka guluhin nila tayo. Siyaw niyan, huwag kang matakot. Basta magkasama tayong magkapatid. Kayang-kaya nating lampasan ang anumang pagsubok. Kuya, tingnan mo dali. Huwag kang matakot, boss, naalala mo pa ba ako? Ikaw yung bumili ng hulatang kahapon. Nga boss, kahapon bumili ako ng nakabalot na ilang mangkok ng hulatang. Hindi ko akalain na nagustuhan ng sobra ng mga katrabaho ko. Kaya isinama ko sila dito para bumili pa. Diyos ko po. Lasang-lasa talaga ang probinsya ko. Ang lasa ng hulatang. Sobrang lehitimo ng lasa nito. Mas masarap pa ito kumpara sa lasa sa probinsya ko. Mas lehitimo pa nga, boss, pabili nga ng 2 mangkok. Kuya, tingnan mo dali. Ngayong araw ang kabuuang kinita natin ay 282 piso. Mas marami ito kumpara kahapon. Ang perang ito para sa pagpapagamot mo, pero kulang na kulang pa rin. Kuya, huwag ka nang mag-alala. Pangalawang araw pa lang naman natin ngayon eh. Di ba lalong lumalakas ang benta natin? Naniniwala ako na basta magsikap lang tayo, makakaipon din tayo ng sapat na pera agad-agad. Opo. Boss, napakasarap naman itong sabaw nyo. Ang mga kasamahan ko sa opisina, baliw na sa luto mo. Maraming salamat sa pagpopromote para sa akin. Syempre naman, maliit na bagay lang iyon. Ang sarap kasi talaga ng sabaw nyo eh. Boss, una na ako ha. Usap na lang tayo ulit mamaya. Chairman, sabi po ng doktor, kailangan nyo pong magpahinga ng mabuti. Bakit po kayo pumasok ulit dito sa opisina? Kung maghapon lang akong nakahiga sa ospital, at kapag hindi pa ako gumawa ng kahit ano, mangangalawang na yata itong matatanda kong buto. Pero buong araw pa po kayong hindi kumakain. Huwag ka nang mag-abala pa. Ang kawalan ko ng gana kumain. Ilang taon na ito. Lahat na ng masasarap at mamahaling pagkain na subukan ko na. Pero walang talab. Chairman Su, hindi naman po pwede ang ganyan. Ang Su Group ay ang pinakamalaking kumpanya sa buong bansa. At lumawak na rin sa ibang bansa ang malaking imperyo ng negosyo nyo. Ang napakalaking kumpanyang ito ay umaasa po sa pamumuno ninyo. Kaya hindi po pwedeng may mangyari sa inyong masama. Sino ang kumakain dyan sa mesa niya? Hindi niyo ba alam ang patakaran ng kumpanya? Walang kahit kaunting disiplina. Pasensya na po, Chairman. Itatabi ko na po ito agad. Sandali lang. Ito. Pwede ko ba itong kainin? Kahit isang subo lang. Ang bango-bango naman. Say Chairman Su, ano pong sabi niyo? Chairman, binili ko lang po ito sa tabi-tabi. Baka hindi po ito malinis. Hindi naman siguradong masarap yan. Kayo? Ito mismong lasang to. Masarap, napakasarap talaga. Director Chairman, ano po ito? May malubhang anorexia si Chairman Su. 2 taon na. Wala siyang makain kahit ano. Dextrose lang ang bumubuhay sa kanya. Kinuha na namin ang pinakamagagaling na chef sa buong bansa. Sinubukan na namin ang lahat ng paraan. Pero wala pa rin siyang gana kumain. Nanghihina na ng husto ang katawan niya. Iyang maanghang na sabaw mo ang nagligtas sa buhay ni Chairman Su. Mayroon pa ba? Ako. Gusto ko pa kumain. Isang mangkok lang ang nabili ko. Pero baka meron pa sa tindahan na iyon. Ano pang hinihintay mo dyan? Bilisan mo, bumili ka na. Kahit magkano babayaran ko. Bilhin mo na lahat ng tinda niya. Hindi. Ako mismo ang pupunta. Kailangan kong makita kung sino ang nagluto ng sabaw na ito. Mag-ingat po kayo, balik po kayo ulit kapag nagustuhan ninyo. Kuya, hulaan mo kung magkano ang kinita natin ngayon. Baka mas malaki ng kaunti kaysa kahapon. Syempre naman. Kumita tayo ngayon ng mahigit 500 piso.
Ang sakit ni Xiao niyan. Kailangan ng hindi bababa sa ilang 10,000 piso para sa pagpapagamot. Hindi maaari. Kailangan ko pang magsipag ng husto. Buwisit na bata ka. Sa wakas nahanap din kita. Mga kapitbahay, pumunta kayo rito at tingnan ninyo ito. Huwag kayong bibili ng kahit ano sa kanya. Napakasama ng budhi ng taong ito. May inihalo siyang kung anong masamang bagay sa sabaw niya. Tama nga. Ang mga customer sa restaurant namin, nagkaroon lahat ng problema pagkatapos kumain ng tinda niya. Siguradong may hinalong marumi sa sabaw na ito. Kapag sumakit ang tiyan natin, walang mananagot. Tito San, bakit niyo ako pinagbibintangan ng ganyan? Hinding-hindi gagawin ng kuya ko ang bagay na yan. Mga masasamang tao kayo. Ang lakas ng loob mong sumagot. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Tingnan mo kung paano ko gigibain ang bulok mong pwesto ngayon. Tumigil kayo. Ito nga ang amoy na yon, napakabango talaga. Kuya, anong nangyayari kay Lolo? Hindi ko rin alam. Mukhang may mali sa kanya. Lolo, sinasabi ko sa iyo, may lason ang sabaw na ito. Kung sino man ang kumain yan, siguradong mamalasin. Salamat sa iyo, iho. Maraming salamat sa iyo. Ang chairman namin, 2 buong taon na, hindi nakakain ng kahit isang subong kanin. Ikaw ang nagligtas sa buhay niya. Anong chairman ang sinasabi niyo? Sa tingin ko, galing lang siya sa ospital ng mga baliw, na nakawalang matandang baliw. Hoy, masamang babae, anong dumi ang lumalabas sa bibig mo? Hoy, ikaw na hayop ka. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Pupunitin ko talaga ang bibig mo. Ang lakas ng loob mong magsalita niyan, masamang babae. Ang lakas ng loob mong maging bastos sa aming chairman. Gusto mo na bang mamatay? Kayo, anong balak ninyong gawin? Nabulag na ba ang mga mata nyo? Siya ang pinuno ng unang korporasyon sa Yancheng. Ang chairman ng Su Corporation, na si Ginoong Su Weimin. Sino ba kayo sa akala nyo? At naglalakas loob pa kayong magwala rito? Su Corporation. Yancheng. Ang maalamat na investor na iyon mula sa Yancheng. Su. Si Lolo Su. Paano nangyari iyon? Iho. Ang sarap talaga ng maanghang mong sabaw. Mula ngayon magiging suki mo na ako. Salamat po, Lolo. At kayong dalawang walang hiya. Kapag nakita ko pa kayong inaapi sila, talagang malalagot kayo sa akin. Paslit na iyan. Akala ba niya, siya lang ba ang marunong gumawa ng maanghang na sabaw? Sa dami ng chef sa buong bansa, hindi ako naniniwalang hindi natin kayang gumawa ng mas masarap na maanghang na sabaw kaysa sa kanya. Sinabi mo pa. Hindi rin ako naniniwala. Ang paslit na iyon, siya lang ba ang marunong gumawa ng maanghang na sabaw? Tama nga. Gagawa rin tayo. Tingnan natin kung sino ang mas masarap magluto. Boss, tikman ninyo ito. Tingnan ninyo kung ito nga ang lasa. Ito nga ang lasa. Kopyang-kopya. Hindi. Mas masarap pa ito kaysa sa gawa ng paslit na iyon. Sabi ko na nga ba? Anong lihim na recipe ng pamilya? Pinaghalo-halong mga pampalasa lang naman iyan. Kahit sinong kusinero ay kayang gawin iyan. Ang linchen na iyon, akala talaga niya kung sino siyang Diyos ng pagluluto. Hangal. Hello. Ginoong Zhao, di ba? Ang maanghang na sabaw na gusto ninyo. Inihanda na namin ito para sa inyo. At ang lasa naman, sinisiguro ko po sa inyo na siguradong mas masarap kaysa sa mga natikman ninyo noon. At mas orihinal pa ang lasa nito. Pwede po kayong pumunta rito para tikman ito kahit kailan ninyo gusto. Sisiguraduhin naming masisiyahan kayo. Anyway. Sa susunod, tingnan natin ang pasikat na iyon, kung paano pa siya magmamayabang ngayon. Ang proyekto natin sa pagsasaayos ng lumang lungsod, may balita na ba mula roon? Sa ngayon po ay wala pa. Balitaan kita agad kapag may nalaman ako. Ginoong Zhao, mga boss. Pasensya na po kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Ito po ang chef na kinuha pa namin sa napakalaking halaga. Perpektong kopya ng maanghang na sabaw na hula. Ang lasa nito ay siguradong mas pinasarap pa. Bless you. Mabuti naman at alam mo ang ginagawa mo.
Ano ba itong kalokohan na ito? Sobrang tabang, may kakaiba at hindi masarap na lasa. Lin Gofew, sino bang niloloko mo sa pinaghugasan ng kawali na ito? Ang panggagaya ay panggagaya lang talaga. Hindi ko man lang malunok ito. Imposible naman. Paano? Paanong naging magkaiba ang lasa? Tinikman ko naman ito kanina. Parehong-pareho naman ang lasa. Totoo po iyon. Ang chef po namin na ito ay kinuha pa namin sa buwan ng sahod na 20,000. Wala akong pakialam sa mga gimmick ninyo. Ibalik ninyo rito ang binatang nagluto ng sabaw noon. Tawagin ninyo siya pabalik ngayon din. Ang gusto ko lang ay ang maanghang na sabaw na hula na gawa niya. Sa kanya lang ang may tunay na lasa. Tama. Pabalikin ninyo siya rito. Kung hindi ay ipapa-refund namin ang card namin. Tama nga. Kung hindi ay ipa-refund na lang namin ang mga card namin. Boss Zew. Mga boss, palamigin niyo po muna ang ulo ninyo. Kumalma muna kayo po. Isang kusinero lang naman siya eh. Hahanapin ko siya uli mamaya. Sinisiguro kung bibigyan ko kayo ng maayos na paliwanag. Paliwanag. Anong may papaliwanag mo sa amin? Nagbayad ako rito para mag-enjoy. Hindi para kumain ng parang kaning baboy na to. Ibalik ang pera namin. Walang kwentang membership na to. Bahala na kung sinong may gusto niyan. Tama nga. I refund ang card kung wala ang hulatang niya. Basura lang tong Fumanji mo. Ano ba namang kalokohan to? Hindi na kami babalik dito kailanman. Kasalanan ng buwisit na Lin Chen na iyon. Kung hindi siya nag-resign, paano naman magagalit sa Fumanji natin ang mga bigati na tulad ni Boss Zew? Tama nga. Siya talaga ang may kasalanan ng lahat ng to. Ano ba namang klaseng gulo to? Mukhang hindi na natin matitikman kailanman ang tunay na hulatang na iyon. Paano na tayo mabubuhay nang wala iyon? Nga naman eh. Walang-wala ng lasa ang dila ko. Parang walang kwenta na ang lahat ng kinakain ko. Ano nang gagawin natin ngayon? Teka sandali, ang bango naman ng amoy na to. Parang amoy ng paborito kong hulatang to ah. Doon banda. Nahanap ko rin. Mga bro, sa wakas nahanap din natin. Sugod. Boss, akin na ang lahat ng sabaw na to. Umalis ka nga dyan, taba. Nauna kaya ako, alam mo ba yon? Ako ang unang nakakita. Huwag na kayong magtalo. Tig isang mangkok na lang kayo, pwede ba? Kuya, sino ba sila? Parang sila yung mga dati sa Fumanji. Mga ihi na mayayaman na boss. Fumanji. Napakasarap naman ito. Ito talaga ang lasang hinahanap ko. Iho. Sa wakas, nahanap ka rin namin. Nga. Kung wala ang gawa mo, itong napakasarap mong sabaw, ano nang gagawin namin sa susunod? Tama. Heto ang 20,000. Pwede ka bang magtrabaho sa kumpanya naming tatlo? Para maging personal na kusinero namin. Salamat po sa tiwala ninyo, mga boss. Pero ang sining na to ay minana ko pa sa mga ninuno ko. Ayokong magluto para sa ilang tao lang. Gusto kong mas maraming makatikim ng lasang to. At saka, gusto ko ring makasama palagi ang kapatid ko. Kuya, unti-unti nang lumalakas ang negosyo natin sa pagtitinda, basta't patuloy lang silang tatangkilik sa atin. Ang aking pamumuhay at ang pampagamot sa kapatid ko ay magiging maayos na. Bilib ako sa'yo, iho. May pangarap ka at mapagmahal sa pamilya. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kami na ang pinakamatatapat mong customer. Araw-araw kaming bibili sa'yo. Yan. Tingnan mo. Kumita na naman tayo ng ilang daang piso ngayon. Kung magpapatuloy ang ganito, mabilis nating maiipon ang pera para sa gamot mo. Opo, ang galing-galing talaga ni Kuya. Kuya, sila yung mga mababait na tito. Napakabait nila. Kailangan nating magsumikap. Iho, nagkita tayong muli. Magandang araw po sa inyo, Lolo. Kumusta po, Mr. Lin? Ako si Su Qingcheng, apo ni Su Wimin, at kasalukuyang pangulo ng Su Corporation. Salamat sa pag-aalaga mo sa lolo ko. Sa ngalan ng pamilya Su, naparito ako para magpasalamat sa iyo. President Su, walang anuman po. Gumawa lang naman ako ng isang mangkok ng sabaw. Hindi mo ba kami aanyayahang pumasok sa loob? Ay, tuloy po kayo. Medyo simple lang po ang bahay ko. Okay lang yan. Tuloy po. Hindi. Pasensya na po.
Baka mas mabuti kung sa ibaba na lang tayo mag-usap. Walang problema. Nagsimula rin ako sa wala. Mas maayos pa nga ito kaysa sa kalagayan ko noon. Lynn, ito po ay munting regalo lamang. Bilang pasasalamat sa pagpapagaling sa kawalan ng gana kumain ng lolo ko. 100,000. President Sue. Hindi ko